So guys, tingin ko napanood nyo na rin tong mga gantong klase ng video sa TikTok. So sa mga video na yan, pinapakita ng mga influencers or mga content creators na sumasalang sila sa kung tawagin ay colon cleansing therapy. So basically sa Tagalog, yan yung tinatawag nating labatiba. Ang ginagawa dyan, pinapasukan ng mga tubig, mga liquid formula, yung daluyan ng dumi, and then hoping na malinis yung colon natin and matanggal daw yung mga dumi doon. May mga ibang nagki-claims na nakakatulong daw to sa bloatedness nila, nakakatulong para makaiwas sa iba't ibang sakit sa bituka, pero yung iba naman walang nararamdamang pagbabago, nagkakaroon lang ng discomfort, and yung iba nga parang tinatakwil pa yung procedure na yan. So for this video, tinry ko, ako mismo ang pumunta at naghanap ng gumagawa ng gantong procedure. Sinubukan ko, pinasok at nilagyan ng kung anumang liquid, and na-feel ko yung mga sinasabi sa videos na yan. And ako as a medical professional, i-share ko sa video na to yung experience ko, yung aking medical opinion tungkol sa bagay na to, ano yung mga sinasabi ng studies, and finally, magbibigay ako ng ilang recommendations kung gusto nyo to subukan. Masakit ba yun? Actually, bago ako sumalang doon sa procedure, kumuha muna ako ng tulong and advice din. Of course, sa kaibigan kong doktor, si Doc Dex. Mga kasi may mga nakikita ako sa internet na yung colon hydrotherapy, colon cleansing therapy, parang sinasabi nila doon na nakakabuti daw sa mga bloatedness tsaka pang-prevent daw ng mga sakit-sakit sa bituka. Anong opinion mo doon, Doc? Ang colon cleanse kasi, kung yung totoong sinasabi nila na yung labatiba. Yung labatiba kasi, di ba ginagawa naman talaga natin yan sa med school, yung enema, kapag ibabawal prep yung pasyente. So, pwede naman na makatulong talaga doon. Pero, siyempre, again, kailangan nating malaman talaga yung root cause ng pagkakaroon nila ng bloatedness. Isa yon. Pangalawa, siguraduhin ninyo na yung mga gagawa ng ganyan ay totoong integrative medicine doctors at totoong doktor. Kasi yan, pinag-aralan yan sa integrative medicine at meron ding sumasaklaw sa integrative medicine dito sa Pilipinas. Yung PRIMA, yan yung grupo ng mga doktor na nag-aaral ng integrative medicine dito sa Pilipinas. Paano natin ma-describe sa mga nanonood yung normal na nangyayari sa colon para hindi sila malito? Ang gastrointestinal tract mula bibig hanggang ay isang mahabang tube na tuloy-tuloy, walang putol, walang sangang daan, tapos one way lang ang galaw. So kung ano yung kinain mo, matutunaw lang yan, ma-absorb siguro yung ma-absorb, pero most likely yan din yung idudumi mo. Plus other stuffs like tubig, pero most likely yan at yan lang din yung idudumi mo. Yung iba nakakaramdam sila ng ginhawa, yung iba naman parang wala lang, yung iba nga nagkakaroon pa ng discomfort. Di ba yung masakit mo? Ano yun, uncomfortable lang. Ilang mga benefits din na kiniklaim nung mga ibang study ay nakakatulong daw to para sa digestion nila, para makapagbawas ng timbang. Yung iba naman nagkiklaim na mas lumalakas daw yung energy nila and mas nagiging malinaw yung isipan or yung tinatawag nating mental clarity. Siyempre, kung may mga benefits, meron din tayong mga risks. Ilan sa mga risks nito ay yung tinatawag nating dehydration, electrolyte imbalance, worst case scenario, pwede magkaroon ng infection sa bowel or sa bituka, and of course, yung pinaka-severe pag nagkaroon ng tinatawag na bowel perforation. Medyo fatal yun yung bowel perforation, nabubutas po yung daluyan ng dumi. So, tingin ko naman very rare na to and very extreme tong case na to. Ipa-follow na tanong po. O yan, sir. Wala pa. At least, sir, alam mo na kung paano ang feeling ng mga... Generally, ako ay healthy adult male. Ibig sabihin, wala po akong comorbidities. Wala po akong mga iniinom na maintenance. Regular po ako nagpapa-laboratory. Sa laboratories na yan, everything is normal. May mga ilan-ilan lang po mga medyo mataas and medyo mababa. Pero generally, wala po yung mga indikasyon ng mga severe na sakit. And active po yung lifestyle ko. Regularly po ako nag-gym and wala po akong bisyo. So, meron pong MD na nagko-consult or nag-guide dito sa procedure na pinuntahan ko. So, ibig sabihin, medical doctor talaga yan. And before po ako sumalang doon sa procedure, nagkaroon muna ng initial assessment. So, may mga checklist akong pinirmahan or sinagutan. Tinanong doon yung mga karamdaman ko, kung meron ba akong mga previous operations, kung may mga karamdaman ba ako sa bituka, maintenance, and binipi din ako, normal naman po yung BP ko. Nung pumasok na ako doon sa procedure room, doon sa kwarto mismo kung saan gagawin yung procedure, ganda ng lugar. So, very aesthetic, nakakakalma siya, very relaxing yung place kasi ganun din
din yung tema nung lugar na yun eh. Noong hindi pa ako masyadong kinakabahan kasi nga na-excite ako eh. Bagong experience na gagawin sa akin. Pero nung nakita ko na yung aparato, tapos pinakita rin kasi sa akin ni ma'am yung device na ipapasok, medyo mahaba-haba. Virgin pa po ang aking pak. Medyo nakaramdam na ako ng kaba nun. So, pinagbihis na po ako na parang naka-hospital gown. So, tanggal talaga lahat. Underwear, pantaas, tsaka pababa. Nakadagdag comfort din kasi very professional yung gumawa sa akin and talagang pinapakalma niya ako. Sobrang sanay na yun si ma'am. Ramdam na ramdam ko. Ang dami na niyang clients na nabigyan ng service. Kaya talagang hindi ako nahirapan. So, pumunta na ako dun sa higaan. Kung makikita nyo dyan sa video na yun, parang higaan yan. Tapos, meron siyang bowl sa ilalim na nakatutok dun sa ko. Tapos pinahiga na ako ni ma'am and then nung una, naglagay siya ng, of course, naka-gloves na may nilagay na KY jelly, yung lubricant. Tapos nung una, massage ng konti doon sa aking tapos nag-i-instruct siya na huminga ako malalim, tapos dahan-dahan, labas, tapos after ko paghinga ng malalim, pak! Ayun na, naipasok na pala agad. Actually, hindi ko naramdaman. Wala akong naramdamang discomfort. Akala ko part lang nung massage na ginagawa niya nung una. Pero, yun, naipasok na pala. Akala ko yung daliri na lang yung pinasok eh. Pero yung buong aparatos na pala pinasok na. So, very good kay ma'am. And dahil doon, sabi ko, wow, ma'am, ang galing nyo magpasok. Very, very smooth. Actually, wala naman talagang problema dun sa aparatos. Kasi manipis lang. Actually, mas malaki pa yung dumi na nilalabas ko sa mas makapal pa yun eh. Pero yung aparato, okay lang. Swak na swak. So, dun sa mga patients mo, sir, na tatanong sila, ano yung concern nila? Bakit gusto nila subukan? Ano yung nararamdaman nila? Nakita lang ba nila? Pare-pareho sila ng, pare-pareho sila ng iniisip na para daw malinis ang bituka. Para daw maubos kung ano man yung ibig nilang sabihin. Masimot ba yung dumi? Actually, medyo vague din kasi yung gusto nilang mangyari. Ang nararamdaman nila, feeling ba nila, hindi ba natatanggal lahat ng dumi? May natitira ba? Tapos, ano ba? Para ba makaiwas sa colon cancer? Mga ganun, sir, yung ano yung... makapagtanggal ba o makaiwas sa polyps? Okay, so doon sa procedure itself, 32 liters of water yon na ipapasok doon sa aking bituka. Pina-flush yun, continuous. Okay, and then hoping na ma-stimulate yung aking bituka and mailabas nga yung mga tinatawag nilang mga dumi or mga toxin. Itong part na to, dito ako pinakakinabahan kasi alam niyo yung para kang nagda-diarrhea or para kang nadudumi na watery diarrhea talaga. Talagang magka-cramps yung bituka mo. Hindi komportable. Talagang discomfort yung naramdaman ko. And yung masaklap pa is almost an hour yun. So, almost isang oras ako nadudumi. Feeling ko punong-puno yung tiyan ko. Nagka-cramps siya. Tapos, feeling ko talaga nagda-diarrhea ako ng sobrang tagal. Yung pong bubbles, yun po ay hangin. Sometimes, sir, it takes time. Let's see po. Saka huwag kang mag-alala, sir. Upo ka pa rin po sa toilet. And since ganun na yung naramdaman ko, tingin ko naramdaman din ni ma'am na kinakabahan ako. Kasi hindi agad lumalabas yung yung dumi. Wala agad lumalabas, puro tubig lang. So, pinakalma niya ako, minasage niya yung aking tiyan. And nakatulong. Nung minamassage niya yung tiyan ko, nakatulong siya na mailabas ko na yung mga poops and yung mga tinatawag nilang toxin. So, immediately after the procedure, nadudumi pa rin ako. Kasama naman yun sa talagang expected na maramdaman. So, pinapunta agad ako ni ma'am sa CR para ilabas yung mga natitirang dumi. Talagang immediately after the procedure, ang pangit ng feeling, discomfort talaga para ka talaga nagda-diarrhea. So, siguro na-experience ko yun for at least 15 more minutes after nung matapos na yung irrigation. So, after nun, nagbihis na ako and then lumabas na kami. And pero parang merong lounge doon na tambayan para magpahinga muna yung mga patients or yung mga clients and tingnan muna or i-watch out muna yung mga pwedeng posibleng mangyari. Actually, kasama rin sa advice ni ma'am na wag muna uuwi kasi nga yung iba talagang nakakaramdam pa ng urgency or pagdurumi after several minutes. Tapos yung iba naman talagang baka hindi mabantayan sumasakit yung tiyan. So, nagstay muna ako doon for at least an hour. And then, nagbigay sila doon ng electrolytes. So, binigyan ako ng electrolyte tablet. Tapos, may tsaa. Ang sarap nung tsaa na binigay nila. And binigyan din ako ng hot compress para sa tiyan ko. And nagbigay din sila ng probiotics na capsule. Pero after mga 12 hours nung procedure, hindi na ako nakakaramdam ng discomfort. Parang regular na. Wala nang pain dito. Hindi na nagka-cramps. Disclaimer lang, hindi naman talaga kasi ako nakakaramdam ng mga bloatedness. Kasi more than a year na ako nagpa-practice talaga na sobrang daming fiber sa kinakain ko. And talagang regular, healthy habits. So, bloatedness, wala. Constipation, wala. After ng procedure, siguro mga several days, wala. Balik sa regular life lang. So, nakaramdam lang ako ng discomfort, pero hindi ako nakaramdam ng pagkawala
wala ng bloatedness. Kasi to start with, wala naman talaga akong nararamdaman kahit ano sa aking tiyan. Sa iba na nakakaramdam daw ng comfort and relief after nung procedure, kasi siguro sila talagang meron silang iniinda sa tiyan nila to start with. Versus sa akin na wala naman ako nararamdaman talaga. Tingin mo sir, meron tong mga proven health benefits? Based na din sa mga local and foreign societies, American, sa Philippines, hindi nire-recommenda yung colon cleansing kasi in general. Historically, may mga adverse events daw and sa ngayon, wala pa kasing mga talagang rigorous na study. Diba sa atin, pagka medical field, mataas yung evidence o yung level ng evidence kung kunyari ang study ay parang randomized control trial. Wala din kasing mga ganon with regards to colon hydrotherapy. So bago tayo as doctors, kung matino kang nagpa-practice, bago magrekomenda tayo ng mga procedure or gamot, usually dapat evidence-based na ngayon. Hindi lang basta trinay ng isang doktor, basta try mo din. Kasi baka yung demographic data nung pinagtryan ng doktor na yun iba naman dun sa patient mo. Sa mga gusto sumubok, Dok, pero may mga karamdaman, ano yung mga may advice mo kaya? Sa mga gusto sumubok at meron kayong mga karamdaman, best is to consult first with an integrative doctor. Kinakailangan i-clear yan. Sa mga centers talaga na meron talagang PRIMA accredited doctors or mga members ng PRIMA talaga. Tinuturo kasi yun. Parang ano ba talaga yung contraindications, alin yung indications, alin sino talaga yung pwedeng pasyente na sumailalim sa colon cleanse. Of course, lahat naman ng mga bagay may mga risk, kahit yung mga ginagawa ng doktor na procedure, kahit pag-oopera, kahit pagtutuli, may mga risk yan, may mga benefits. So, mas maganda para mas safe tayo and hindi tayo mapahamak, makipag-usap muna sa doktor natin kung pwede ba tayo. Kasi meron po yung mga contraindications. Ilan sa mga contraindications, and pag sinabi pong contraindications, sila yung mga bawal, is kapag may ina po yung resistensya ng katawan, yung talagang nag-ongoing kayo na steroid therapy or bagong transplant kayo, mga ganun. Kung meron kayong mga severe na hemorrhoids, and kung meron kayong napapansing pagdurugo sa inyong dumi or bituka. Next tip, dadamihan ng inom ng tubig. Mag-hydrate ng mag-hydrate ng mag-hydrate. Kasi yung buong procedure po, nakaka-dehydrate talaga yan Kasi talagang iniikot-ikot po sa bituka nyo and of course, naglulus po tayo ng fluid sa katawan nun. So, pwede po kayo manghina and pwede po mag-lead into severe dehydration. So, mas maganda damihan yung pag-inom ng tubig kung gusto nyo talaga subukan. Piliin mabuti yung mga pupuntahan yung centers na gumagawa niyan. Sabi nga ni Doc Dex kanina, dapat yung mga certified and dapat yung mga nagtapos talaga ng training na mga doctors, MD, medical doctor. Kung mga kakaibang doctors lang po na medyo sketchy, of course, magdalawang isip po kayo. And kung nandun na kayo sa procedure room, obserbahan po ninyo yung lugar. Kung malinis ba, kung nakakapagpalit ba regularly ng mga ginagamit na pampasok, kung nadidisinfect pa regularly yung mga ginagamit nilang equipments. Of course, kapag yan ay madumi, mas prone po tayo for infection. And syempre, yung mga ganito pong procedure, it does not replace or hindi po ito kaya palitan yung regular na pagpapascreening ng ating colon. Of course, yung screening, ginagawa yan ng mga gastro and sila po nakakaalam kung ano yung mga procedure na mas bagay sa inyo and yung mga tinatawag nating gold standard or yung talaga marami ng studies ang napatunayan. Of course, do your own research din bago kayo sumalang sa mga ganito. And kung meron kayong mga dinaramdam sa inyong mga bituka, pwede nyo damihan yung fiber, bawasan ng pag-inom ng alak, tigilan ng paninigarilyo, magkaroon ng regular exercise and laging magpapa-check up. Yung mga yan, medyo mas safe pa yan and yan yung mga mas talagang sigurado tayo. Pinaka-okay pa din na gawin kung naniniwala kayo sa taas, edi follow your faith, pero wag nyo rin kakalimutan na kayo ay magkonsulta sa medical professional kasi parang he works as by chance or fate or destiny. Pero kung may mga bagay na pwede kang gawin na on your own, no? O may mga available ka na resources na pwedeng gamitin o may mga information ka na pwedeng gamitin mo. Kaya nga, nandyan yung mga doktor Okay, so shoutout muna tayo sa mga sumusunod kay Larry Boy Katchoy. Sabi niya, ang sarap ng mga health advice mo, Doc. Kay Tony Boyo, shoutout sa'yo. Kay Lol Haleng, shoutout. Inday, Ruth Channel, Jeddah Vlogs, Lynn Dizon, Yvette Ramos, kay Monica Gadula, J. Romero Vlog, and kay Princess Zaimon. Kung gusto nyo ma-shoutout, comment po kayo sa baba para ma-shoutout kayo next video. Kung meron kayo ng comment down below kung nag-benefit kayo sa video na to and kung gusto nyo yung ganitong format, yung may mga sinusubukan tayong bago, please comment down below. And follow my social media accounts. Once again, I'm Doc Albit signing out.